Hello guys! Today is December 15. I'm here in Satwa with my son. So, wala siya sa mood lumabas kasi masama pakiramdam niya. So, I decided to make my eyebrow. And at first, alam ko lang is hair stroke. But the technician told me and advised me to make it a nano eyebrows. So, wala akong idea noon. Nung papunta pa lang ako dyan, nandiyan pa ako sa Satwa. Kung ano ang gagawin. But, let's find out later on kung anong mangyayari sa akin doon. But, this time, I really don't have idea pa ng mga time na to. And, dyan, nag-aantay na ako ng bus. Papuntang Shakeside Road ang area ng aking paggagawa ng aking brows. So, waiting pa ako sa bus. Hanggang sa dumating na yung bus dyan. Ayan, nasa bus na ako. Malapit lang siya actually. Wala pang 5 minutes kung hindi traffic. Kaya lang traffic. So, let's go guys. Let's find out what will happen to me today. I will regret or I will be succeed. Let's find out guys. Let's go! Dito guys, nakarating na ako kay Lil. Hindi siya salon, private lang siya. So, medyo naligaw pa nga ako nung una kasi yung instruction niya sa pagbibigay niya ng location is meron akong confusion sa kanya. Anyway, natapos na yung sinadjustan ko na siya para madaling mahanap yung location niya ng mga ibang customer. As you can see guys, yung kilay ko hindi talaga siya masyadong makapal. Makapal siya, kaya lang hindi siya naka-align. So kung i-align ko siya para magmukha siyang maganda, tapos babawasan ko yung sabog-sabog, numinipis talaga siya. So, kailangan talaga ng help. And every time I need to put eyeliner, ganon, nakakasawa din kasi kailangan ko rin sa trabaho yung lagi akong presentable. So, kailangan talaga ng help. Ayan, medyo pinapantay-pantay niya pa rin dyan yung kung ano ipoporma. Nung natapos naman siya actually, yung daily na nilalagay ko or yung personal kong application sa eyeliner, parang almost the same lang naman ng ginawa ni Lil. Si Lil nga pala, hindi salon, private lang siya, pero professional siya kasi meron siyang mga certificate. Nag-aral talaga siya kung paano maglagay or
mag-apply niyang eyebrows. Actually, hindi lang yung stroke na yan yung alam niya. Nagma-microbleeding din siya. Pero, yun, mabait naman siya. Sinuggest niya sa akin kung ano talaga yung much better para sa akin. So, ang sinasabi ko lang sa kanya nung una is hair stroke kasi yun lang naman ang alam ko, hair stroke. Pero may mga ano pala yun. So, yung nano, sabi niya sa akin, nano, para hindi ulit-ulitin, mag-will last daw ng 3 years yan or ganon. Sabi ko, let's try. Kasi pag hair stroke lang, after 1 month or babalik uli ka para i-apply uli yung color kasi nabubura din yun. So, yan ang sinuggest niya sa akin. This time, medyo pumipitik-pitik yung pen na yan. Oo. Pero hindi siya masyado masakit kasi nalalagyan niya ng anesthesia. Parang anesthesia ba yun? Kaya lang, sa palagi niya kasing pinupunasan. So, kada apply niya yan, pupunasan niya, parang nawawala yung effect. So, nararamdaman ko pa rin yan. Tapos, magpapalagay uli ako sa kanya ng anesthesia. Kasi palagi niyang pinupunasan. Kasi nga, sa ink, at saka sa yun nga, sa maybe yung I don't know kung anong kung anong mga residue na lumalabas dyan. Basta yun, kasi hindi ko na nakikita kung anong ginagamit niya dyan. Ink yun, kaya palagi niyang pinupunasan. Not yet half. Take time mo. Yan guys, tapos na yung gera. Na-apply na ni Lil. Okay naman siya. But not as I expected. Kasi nga, ang gusto ko lang, parang hair stroke lang. Parang natural. Pero, ang sinuggest niya, dahil nga sensitive nga yung balat ko, yung hair stroke na sinasabi ko na yun is, palagi niya i-apply. So, yung nano type yung ginawa niya sa akin. Pero sabi niya sa akin, after a month, magle-lessen pa yung color niya. So, magiging mukhang natural talaga. Parang yung sa kanya, kasi sa kanya, same lang din. So, ngayon, medyo makapal pa talaga siya kasi kaka-apply pa lang yung ink. Pero later on, magle-lessen, saka mag-pipil pa yung balat niyan eh. Pero actually, hindi siya feel na parang alam niyo nagbabalot ng mukha pagka nag-astringent. Hindi ganun. Konti lang talaga siya eh. Saka na-amaze nga ako kasi hindi siya masakit. Hindi siya, hindi ako nasaktan. I share with you the video. Hello, Dubai. I'm in Dubai, guys, and it's little cold now. Dito guys, wait na ako ng bus, papunta ng Satwa. Mimit ko yung ate ko saka yung anak ko. Kakain kami ng dinner sa Pier 1. Ayan guys,
guys. Punta ako dun sa Pier 1. Doon kami kakain. Hello guys! So, this is the update for my eyebrows when I did hair stroke 3 days ago. Actually, it's still hard when you feel it, but I believe it still not feel well. That's why it should be not like this, and little the color will be less. I'm not sure will be less or will be more because my skin is so sensitive, so I try to avoid any things that will harm my skin. I didn't touch it, I didn't apply anything. I feel a little bit itchy, but a little bit only, not much. And technician told me that you can put some Vaseline if you feel something like that. But thanks God, it's nothing harm happened after the treatment or after the application of that hair stroke. I'm a little bit worried because still I not see the effect. And anyway, if you see, it's nice, really, it's nice. But this is what I'm not expecting. I'm expecting more natural and more less color compared to this. That make it look really like natural. But anyway, it's still 3 days right now. The technician told me it will show the real color or real looks after 4 to 5 days. So now it's just only 3 days. So let's see what will be after a few days. Will come. It will be more nicer. Will be more natural. Let's see if I will regret it or will be approve it. Hopefully nothing bad happen. Inshallah. And that's all guys. We'll keep you updated for the next progress of my eyebrows. So guys, dito ko natatapusin yung video natin for today. Wala naman siya masyado nagbago. Na-lessen lang siya ng color. But I don't have regret. Kasi same lang siya ng kung paano ako nag-a-apply ng eyeliner. But now it's more convenient for me kasi hindi na ako apply ng apply. Thank you, Lil. Until next video guys. Hope you like it and please subscribe. Ciao!